ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Iba't ibang klase ng tao ang nakakasalamuhan natin sa araw-araw. May ilan na mabuti, ang iba naman ay hindi kanais-nais. Ikaw kabarangay, anong uri ng mga tao ang madalas mong nakakasalamuha? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga sumusuporta sa Barangay LS. Ako nga pala si Mara, bata pa lamang ay pangarap ko nang maging independent. Kaya pagkatapos kong graduate ng kolehiyo ay naghanap kagad ako ng trabaho at kumuha ng sarili kong apartment para makapagsimula sa matagal ko nang pinapangarap na independent life. At sa kabutihang palad din natanggap ako bilang online English tutor. Masaya ako sa trabaho ko kasi work from home ang setup nito. At ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong ka sa mga estudyante. Sobrang okay din sa akin ang apartment ko dahil tahimik at maayos ang lugar. Kaya dahil doon ay mas nakakapag-focus ako tuwing nagkakandak ako ng online classes. Pero isang araw ay bigla ako nainis nang may bagong tenant na lumipat sa katabing unit. Habang nagtuturo ako ay may narinig akong tumutugtog ng gitara at kumakanta. Medyo malakas ang boses niya kaya naabala talaga ako. Kaya naman pinuntahan ko siya sa unit niya at maayos na kinausap kung pwede niyang hinaan ang pagtugtog at pagkanta niya. Nag-sorry naman siya pero hindi agad nawala ang inis ko kaya bumalik na lamang ako sa apartment ko. Mabuti na lamang at nakinig siya kaya nakapagpatuloy ako sa pagtuturo ng maayos. At sa hindi inaasahan na pagkakataon ay habang nakatambay ako sa labas ng apartment para magyosi, nakita ko yung lalaking dati kong pinagsabihan na papalapit sa akin, Papa Dudut. Uy, hello! Nagyoyosi ka rin pala? Hindi ba obvious? Actually, nagyoyosi din ako eh. Nga pala, pwede akong pahiram ng lighter mo? Nawala ko kasi yung sa akin eh. Nagyoyosi ka tas wala kang lighter? Bang klase ka rin ah. Miss, Ano? huwag ka nang magalit sa akin oh. Hindi ko naman kasi alam noon na online tutor ka pala. At isa pa, wala ka na namang narinig na ingay galing sa akin pagkatapos mo akong pagsabihan ng isang araw, di ba? Ang dami mo pang sinasabi. Oh, ito yung lighter ng matahimik ka na dyan. Yun! Thank you. Nga pala, ako si Renz. Anong pangalan mo? At ba't mo naman gustong malaman yung pangalan ko? Well, syempre, magkatabi lang yung unit natin. At mas okay na magkasundo tayo kasi kapag may nangyari dito, sino-sino ba naman ang magtutulungan kung hindi tayo ring magkakapit-bahay, di ba? Ah, so balak mo pa talaga akong gamitin kung sakaling hihingi ka ng pabor. Ganun ba yun? Ito talaga, pwede mo rin naman akong gamitin kung sakaling kakailanganin mo ang tulong ko eh. O ayan, napatawa na kita ha. So, ibig sabihin ba niyan, okay na tayo? Alam mo ikaw, sira ka rin eh, no? Hindi, nagpapaka-friendly lang kasi sabi nga ni Lord, love thy neighbors, di ba? Dami mong alam. O sige na, basta sa susunod, hinaan mo na lang yung pagkanta-kanta mo kasi sobrang nakakabulahaw ka. Lalong-lalo na tuwing nag-online classes ako. Hindi, pinapangako ko sa'yo, wala ka nang maririnig na ingay galing sa apartment ko. At mabuti naman kung ganun. So, ngayon na okay na tayo, pwede ko na bang malaman yung pangalan mo? Please? Ako si Mara. Mara. Bagay sa'yo yung pangalan mo. Ha? Hindi, ang ibig kong sabihin, maganda yung pangalan mo. Gaano ka na pala katagal nangungupahan dito? Ako, mag 1 month na rin. So kumusta naman yung experience mo dito?
Tahimik, tsaka maayos naman. Hanggang sa dumating ka. Grabe ka naman. Ba't ba parang asar na asar ka sa akin? Gusto mo ba talagang malaman? Oo. May rating system kasi yung kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung students ko, kapag may naririnig silang ingay sa background ko, pwede nila akong bigyan ng negative feedback o negative rating kasi sagabal yun sa pag-aaral nila, di ba? And as a result, maapektuhan yung performance ko. Hindi ako makakakuha ng incentive o bonus. Kaya naman pala inis na inis ka sa akin. Pasensya ka na ha, di ko naman talaga sinasadya eh. Pero sana okay na tayo, ha? Bakit, may magagawa pa ba ako? Panay sorry ka na rin sa akin. Mara, alam mo may napansin ako sa'yo. Ha? Ano yun? Mas maganda ka pala kapag nakangiti. Jesus, binola mo pa ako. Okay na nga tayo, di ba? Eto nga pala yung lighter mo. Salamat ha. Walang anuman. O siya, mauna na muna ako sa'yo. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Naka-break lang kasi ako ngayon. Hindi pa tapos yung shift ko. Ganun ba? Sige. Anyway, nice meeting you, Mara. Sige, nice meeting you, Renz. Good night. Aaminin ko noong mismong gabing yon ay biglang nawala ang inis ko kay Renz kasi kahit tinarayan ko na siya at lahat-lahat ay parang ang bait niya pa rin sa akin. Masasabi ko talagang friendly si Renz at marunong makisalamuha kaya agad kaming nagkasundo at hindi na ako nahirapang patawarin siya. Pero bibihira lamang kaming magkita ni Renz kasi kadalasan ay nasa loob ako ng apartment. Abala sa trabaho at pagiging independent. Hanggang sa isang araw ay parang nasubok ang pagiging independent ko nang masira ang lababo sa CR ko. Sobrang stress din ako noon kasi kung hindi ka agad maayos yung leak sa lababo ay siguradong tataas ang water bill ko. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko maayos yung leak. Kaya hindi ko maiwasang lumabas ng apartment para magyosi at magpahangin papadudot. Pambihirang buhay to. Oh. Pwisit na lababo yan. Diyos ko. Kapag yosi na nga lang muna. Uy! Mara! Mabuti naman pala't naabutan kita dito sa labas. Matagal-tagal na rin simula nung huli tayong nag-uusap, no? Kaya nga eh. Medyo busy lang kasi ako sa trabaho. Bakit mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? May problema ka ba? Nako, wala. Ayos lang ako. Anong wala kitang-kita naman dyan sa mukha mo na may pinoproblema ka. Alam mo ikaw, ang kulit mo din ano? Magkwento ka na. Ano ba kasing problema mo ha? Sige na, makikinig ako. Yung lababo kasi sa CR eh. O bakit? Anong nangyari sa lababo mo? Ayun, nagli-leak. Pwisit na yan, oo. Kapag hindi naagapan yun, sigurado kung lolobo yung water bill ko next month. Yun lang ba? Sige, ako bahala sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hoy! Saan ka pupunta? Babalik ako agad. Kukuha lang ako ng tools. Ha? Anong tools? Tutulungan kitang ayusin yung lababo mo. Oh, Renz! Naistorbo ba kita? Pasensya na ha. Hindi naman. Wala akong trabaho ngayon eh, kaya ayos lang. Mabuti naman pala kung ganun. Nga pala, anong ginagawa mo dito? May nagpadala kasi ng pizza sa unit ko kanina tapos sabi nung delivery rider bayad na raw. Ikaw ba yung nagpadala ng pizza? Oo, ako nga. Bakit mo naman ginawa yun?
Hindi ba't sinabi ko naman na babawi ako sa'yo? Ayan, pasasalamat ko yan sa'yo kasi inayos mo yung lababo ko nung nakaraan. Pero hindi ba sinabi ko na rin naman na hindi mo na kailangan bumawi sa akin? Bukal naman sa loob ko yung ginawa kong pagtulong eh. Eh, ganun ba? O di, sige, akin na lang yung pizza. Ako na lang kakain kung ayaw mo. Uy, ikaw naman ang bilis mo namang magtampo. Kung tutuusin, sino ba naman ako para tanggihan ng grasya, di ba? Thank you. Noong araw na yon, Papa Dudut, ay mas lalo kaming naging malapit ni Renz. At inad na rin namin ang isa't isa sa social media. Sa totoo lang ay medyo introvert ako at sanay na akong mapag-isa. Yung ayoko talaga sa lahat ay yung nakikipag-usap ng matagal sa ibang tao. Pero habang tumatagal ay napapansin kong nag-iiba na ang nararamdaman ko, lalo na kapag si Renz ang kaharap ko. Habang tumatagal kasi mas lalo akong nasisiyahan tuwing nagkakausap kami ni Renz. At tuwang-tuwa ako tuwing nagkakasalubong kami sa hallway ng apartment. Hindi ko lubos akalain na unti-unti na palang lumalambot ang puso ko para sa kanya. Lalo akong kinikilig tuwing nagchat-chat siya at kinukumusta niya ako sa social media. Parang bawat mensahe niya, bawat simpleng kumusta ka ay nagpapasaya sa akin ng sobra-sobra. At unti-unti ay nakukumpirma ko na sa sarili ko na tuluyan na nga akong nai-in-love kay Renz. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit alam ko na in love na ako kay Renz, ay sinubukan pa ring labanan o iwasan yung nararamdaman ko para sa kanya. Aminado rin ako na mataas ang pride ko at wala akong naging love life ever since. Kaya hindi ko pa rin talaga matanggap na nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Kaya naman ang ginawa ko ay pinipilit kong huwag masyadong pahabain ang usapan namin sa social media tuwing kinukumusta niya ako at kapag nagkakasalubong kami. Palagi akong naghahanap ng alibay para makaalis. Ramdam ko rin na parang nasasaktan siya tuwing umiiwas ako sa kanya, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay mabait pa rin naman siya sa akin. At isang araw habang nagsasampay ako sa labas ay saktong dumaan si Renz kasama ang isang babae. Hi Mara. Oh, Renz! Kumusta? Eto, ayos lang naman. Ikaw, kumusta ka na? Eto, ayos lang din. Mabuti naman kung ganun. Renz? Sino siya? Siya nga pala. Mara, eto si Queenie. Kaibigan ko galing probinsya. Queenie, eto si Mara. Kaibigan ko dito sa apartment. Hi, Mara. Hello. Matagal na kayo magkaibigan ni Renz? Medyo. Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Kami kasi ni Renz, magkaibigan na talaga simula pagkabata. Ah, ganun ba? Actually, Mara, kagagaling lang ni Queenie sa probinsya. Lumuwas siya dito sa Manila kasi maghahanap siya ng trabaho. Kaya habang hindi pa siya nakakapaghanap ng trabaho, nakiusap na muna siya na dito siya pansamantalang makikituloy sa apartment ko. Naku, napakabait mo namang kaibigan, Renz. Ay, Day, sinabi mo pa. Talagang mabait at maaasahan tong si Renz. Kaya minsan di ko maiwasang mag-alala para sa kanya eh. Ha? Uy, ikaw talaga. Bakit ka naman mag-aalala sa akin? Kasi alam mo naman ang panahon ngayon, maraming mapagsamantalang tao na nagte-take advantage sa kabaitan ng iba. Kaya ikaw, Renz, dapat bawas-bawasan mo yung pagiging sobrang bait mo sa ibang tao, ha? Eto naman. Kaya ko naman ang sarili ko. Kahit na, mas mabuti pa rin yung sigurado. Kaya kung ako sa'yo, wag na wag kang basta-basta magtiwala kahit kanino, ha? Lalong-lalo na sa mga tao na hindi mo pa masyadong nakikilala. Di ba, Mara? Oo. Ay, siya nga pala, Mara. May alam ka bang pwede kong pasukan na trabaho? Kailangan ko na kasing kumita ng pera eh. Nako, pasensya ka na ha. Pero wala rin akong alam eh. Ganun ba? O siya, hindi ka na muna namin naabalahin. Ipagpatuloy mo na muna yung pagsasampay mo ng mga damit dyan. Ay, Renz, tara na. Oo, sige.
Mara, mauna na muna kami ha. Sige. Papa Dudut, ramdam ko talaga na kumukulo ang dugo ko habang kinakausap ako ni Queenie. Sobrang confident niya at sobrang naiinis ako noong nakita ko silang magkasama ni Renz. Pero ewan ko ba, noong nakita ko si Renz ay bigla akong nanlambot at nanghina. Unti-unti ay napapansin ko rin na baka may gusto na rin si Renz sa akin kasi habang tumatagal ay parang mas nagiging concern siya sa akin. At kahit madalang na akong mag-reply ay tuloy pa rin siya sa pag-chat sa akin sa social media. At isang gabi, dahil sobrang na-stress na ako sa nararamdaman ko para kay Renz, ay nakapag-decide akong lumabas para mag-yosi. At habang nag-iisa ako sa labas ay bigla na lamang akong nilapitan ni Queenie, Papa Dudut. Queenie, anong ginagawa mo dito? Nagyoyosi ka rin ba? Ay, hindi. Hindi ako nagyoyosi. Nga pala, nakahanap ka na ba ng trabaho? Hindi pa. At hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Kung ganun, bakit mo ko nilapitan dito? Dahil may gusto akong itanong sa'yo. Sige, ano yun? Mara, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? May relasyon na ba kayo ni Renz? Ano? Saan naman ang galing yan? Sagutin mo na lang kasi yung tanong ko. Sandali nga lang. Bakit parang galit ka? Kasi yung ayoko sa lahat, yung nagmamaang-maangan. Kaya sabihin mo na lang sa akin yung totoo. May relasyon ba kayo ni Renz o wala? Para matapos na rin tong usapan na to't magkaalaman na. Ibang klase ka rin, ano? Para sabihin ko sa'yo, yung ayoko rin sa lahat ay yung pinagtataasan ako ng boses. Sasagot ka ng maayos o… Wala kaming relasyon ni Renz. Magkaibigan lang kami. Okay? Ano, masaya ka na? Sige na, makakaalis ka na. Sinungaling ka? Talagang ingot ka pala eh. Para saan pa na tinanong mo ko kung hindi ka rin naman pala maniniwala sa akin? E di dapat pala hindi ka na lang nag-abala na puntahan ako dito. Talaga namang hindi ka panipaniwala na walang namamagitan sa inyo dahil ilang beses ko nang nakita ang pangalan mo sa mga messages ni Renz at napapansin ko rin na parang wala na siya sa sarili niya lalo na tuwing hindi mo siya nire-replyan. Talagang nasisiraan ka na pala ng bait eh. Hindi ka lang pala war freak. Nagbabasa ka rin ng message ng may message. Alam ba ni Renz yung mga pinaggagawa mo, ha? Huwag mong ibahin ang usapan, Mara, ha? Hindi ako ang issue dito kundi ikaw. Ano bang nakain mo't nagkakaganyan ka, ha, Queenie? Sabihin mo nga sa akin, bakit? May gusto ka ba dyan sa kababata mo? Tatapatin na kita. Ex ko rin si Renz at gusto kong makipagbalikan siya sa akin. Pero hindi mangyayari yun kung ikaw yung palaging nasa isip niya. Oh, bakit ka tumatawa? Ano nakakatawa? Ikaw! Nakakatawa ka kasi gets ko lang lahat ngayon. At ngayon, ako tong inaabala mo dahil nakikita mo si Renz na chinachat ako. Binabalaan kita, Mara, ha? Kapag hindi mo pa nilubayan si Renz… Ano? Mananakit ka? Sige, ituloy mo yung sasabihin mo. Pero siguraduhin mo lang na hindi mo pagsisisihan yung susunod na sasabihin mo sa akin, ha? Kasi pwede kitang kasuhan ng grave threat. Alam mo, ikaw, santa-santita ka ha? Nagkukunwari ka na parang wala kang ginagawang masama pero ang totoo, ahas ka. Pailalim ka kung tumira. Kung hindi dahil sa'yo, malamang sa malamang nagkabalikan na kami ni Renz. Utang na loob, Queenie. Ano ba? Nananahimik ako dito. Alam mo ikaw, unang tingin ko pa lang talaga sa'yo, alam ko na may kagaspangan niyang ugali mo. Pero kung sa tingin mo mananahimik ako dito habang sinisigaw-sigawan mo ko, aba nagkakamali ka kasi mabait akong tao. Pero mapagpatol din ako sa mga plastic na katulad mo. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan, ha? Aalis ka ba o palalakihin natin to? Ano? Mamili ka, Queenie. Nasa iyo ang desisyon. Sobrang nabigla ako sa mga nangyari ng gabing yon. Hindi ko akalaing aabot sa ganon ang sitwasyon. Buti na lamang at tuluyan ding umalis si Queenie. Sigurado akong natakot siya na baka i-report ko siya sa pulis.
kapag hindi pa niya ako tinigilan. Nang masagot ko siya at may pagtanggol ang sarili ko, pakiramdam ko ay parang nabunutan ako ng malaking tinik, Papa Dudut. May kaunting ginhawa pero hindi pa rin tuluyang nawala ang bigat sa dibdib ko. Sa totoo lang ay doon ko mas naramdaman na mahirap din palang mahalin si Renz kasi may bruhang umaaligid sa kanya. Ang gusto ko lang naman ay tahimik at maayos na buhay at yung wala akong iniintinding komplikasyon at walang babaeng galit na galit sa akin nagdahil lang sa isang lalaki. Ayoko ng ganitong klase ng stress, kaya naman nakapag-decide na ako na siguro'y mas makakabuti kung unti-unting lalayuan ko si Renz. Kasi kahit masakit ay kailangan ko pa rin piliin ang peace of mind ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinimulan kong putulin ang ugnayan ko kay Renz nang i-block ko siya sa social media. At noong nagkasalubong kami, tinanong niya ako kung bakit hindi na niya ako ma-message at sinabi ko na lamang na nag-deactivate ako ng account ko. Hindi ko na pinahaba pa ang usapan at nagmadali na akong umalis as usual. Mula din noon tuwing nagkakasalubong kami ay hindi ko na siya pinapansin. Hindi na ako umiimik at iniiwasan ko talaga ang tingin ko sa kanya. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin siya tumitigil. Palagi niya pa rin akong binabate at sinusubukang kausapin tuwing nagkikita kami. Ako naman ay pilit siyang dinededma at nagkukunwaring hindi ko siya nakikita. Kahit ang totoo ay ramdam na ramdam ko ang presensya niya, Papa Dudut. Hanggang isang araw habang nasa loob ako ng apartment at naghahanda para sa mga online lessons ko, ay may narinig akong katok sa pintuan, Papa Dudut. Mara? Anong ginagawa mo dito? Ah, Sorry, pero kailangan mo nang umalis. Magtatrabaho pa ako. hindi teka. Sandali lang naman eh. Kulit mo naman eh. Ano bang kailangan mo ha? Wala akong panahon para makipagkwentuhan sa'yo. Busy ako. May hihilingin lang sana akong pabor sa'yo. Ha? Anong pabor? Kung ayos lang sa'yo, baka pwedeng manghingi ng cooking oil. Cooking oil? Oo, magluluto na sana kasi ako ng hapunan eh. Kaso, di ko na malaya na naubusan na pala ako ng mantika. Kaya kung ayos lang sa'yo, baka pwedeng makahingi ako kahit konti. Renz, nagpapatawa ka ba? Inabala mo ko para manghingi ng cooking oil? O sige, ano pang gusto mo? Luya, bawang, sibuyas? Ano tingin mo sa akin ha? Supermarket? Mara, pasensya ka na, pero gabing-gabi na kasi. Ikaw na lang yung malalapitan ko. Eh bakit hindi na lang si Queenie yung pagbilhin mo ng cooking oil ha? Diyos ko, dadalawa na nga kayo sa apartment mo pero hindi pa kayo makabili ng mantika? Ano ba yung kasama mo, inutil? Sandali lang, paano naman napasok si Queenie sa usapan? Tsaka bakit parang galit na galit ka sa kanya? Pwes, itanong mo dyan sa ex mo kasi pinagbantaan at pinagsalitaan niya ako ng masama nung nakaraan. Ano? O ano, di ka makapaniwala no? Oo, confirm na may saltik yung kababata mo na yan. Hindi ako makapaniwala na nagawa ni Queenie sa'yo yan. Mara, I'm sorry, hindi ko alam. Halata namang may gusto pa sa'yo yung tao eh. Pero utang na loob, ayoko na ng gulo, Renz. Kaya please lang, wag niyo na ako idamay dyan sa mga issues niyo ha, kasi nananahimik ako dito oh. Ito ba yung dahilan kung bakit iniiwasan mo ako? Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Queenie. Sisiguraduhin ko na hinding-hindi ka na niya guguluhin. Aba, dapat lang. Oh, bakit nandito ka pa? Ayaw mong umalis ha? Uy, saan ka pupunta? Ito lang naman ang kailangan mo, di ba? Mantika? O yan. Kaya makakaalis ka na dito at magluto ka na ng hapunan yun ni Queenie. Mara, teka, hindi yan ang pinunta ko dito.
Nandito ako kasi ang totoo niyan. Mara, nasasaktan ako tuwing iniiwasan mo ako eh. Miss na miss ko na yung mga panahong nagkikwentuhan tayo. At yung mga panahong hindi mo pa ako iniiwasan. Alam mo kung ano yung namimiss ko, ha? Yung mga panahong hindi mo pa ako inaabala. Yung mga panahong walang nanunugod sa akin na babaeng loka-loka ng dahil sa'yo. Sa madaling salita, namimiss ko na yung mga panahong hindi pa kita nakikilala. Kaya utang na loob, pwede ba lubayan mo na ako, Renz? Kasi ang ayaw ko sa lahat, yung lalaking mahina ang pick-up katulad mo. Sobrang guilty ako na pinagsalitaan ko si Renz ng mga masasakit. Pero noong time na yon, pakiramdam ko ay yun na lamang ang tanging paraan para lumayo siya sa akin ng tuluyan. Ang totoo ay hindi naman yung pagbabanta ni Queenie sa akin ang dahilan kung bakit patuloy akong nasasaktan. Ang tunay na kadahilanan ay yung nararamdaman ko para kay Renz at aaminin ko na nagsiselos din ako kahit papaano. Papadudot nasasaktan ako kasi hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan niyang tulungan ang ex niya. At naiinis ako sa sarili ko kasi kahit na anong gawin ko ay hindi mawala-wala yung damdamin ko para sa kanya. Kaya naman dinedma ko na lamang siya tuwing nagkakasalubong kami. Kahit alam kong mas lalo ko lamang siyang nasasaktan sa bawat pag-iwas ko, papadudot. Mara, sandali lang. Renz, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Mag-usap nga muna tayo. Ayoko. Marami pa akong gagawin sa loob. Kaya sige na, bumalik ka na sa apartment mo. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap ng maayos. Parang awa mo na, patahimikin mo na ako, Renz. Sige na, papasok na ako. Oo, siguro nga palagi mo pa rin ako nakikitang nakangiti kahit paulit-ulit mo na akong iniiwasan at binabaliwala. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako nasasaktan. Kung nasaktan man kita, hindi ko intensyon yon, okay? Ayoko lang talaga madamay sa problema niyo ni Queenie kasi kung patuloy ako makikipag-usap sa'yo, sigurado ako na hindi matatapos yung gulo na to. Mara, wala ka nang dapat ipag-alala pa. Mag-iisang linggo na simula nung pinalayos ko si Queenie. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Mara, hindi pa ba obvious? Ginawa ko yun kasi mahal na kita. Nung mismong gabing nalaman ko na binastos ka ni Queenie, hindi na ako nagdalawang isip na paalisin siya kasi ang totoo niyan, nasasaktan ako tuwing nararamdaman kong nasasaktan ka eh. Renz, Pero mukhang wala ka naman pakialam sa akin kahit nasasaktan ako eh. Kaya kung totoo talaga na desidido ka na talaga na ipagtabuyan ako, sige, sabihin mo lang sa akin ngayon mismo. Para kahit papaano magkaroon tayo ng closure. Kahit masakit, maniwala ka, tatanggapin ko. Kung yun sa tingin mo makakabuti para sa'yo. oo na nga. Anong oo na? Oo na nga sabi. Ano ka ba naman, Mara? Hindi kita maintindihan. Oo na! Inaamin ko na. Nagkakaganito ako kasi mahal na rin kita. Ano? Naiintindihan mo na ba? Seryoso ka ba? Simulat sa pool, mas pinili kong iwasan ka kasi hindi ko matanggap-tanggap sa sarili ko na nahuhulog na yung loob ko sa'yo. Ikaw lang kasi yung nag-iisang lalaki na nakakapagparamdam sa akin ng ganito eh. Tapos mas lalo lang akong nagselos at nasaktan nung nalaman kong ex mo pala yung Queenie na yun. Mara, dapat noon mo pa sinabi sa akin to. Bakit? Sa tingin mo ba talaga magkakaroon pa ako ng lakas ng loob para sabihin yung nararamdaman ko para sa'yo? Lalo na nung nakita kong magkasama kayo ng ex mo sa iisang apartment? Mara, maniwala ka sa akin. Walang mali siya yung pagpapatuloy ko kay Queenie sa apartment. Gusto ko lang talaga siyang tulungan. Yun lang yun. Alam mo, siraulo ka rin eh. E di kung noon mo pa sinabi yun sa akin, e di hindi ko na sana kayo pinagsilosan. Paano ko naman sasabihin sa'yo panay yung iwas mo sa akin? Kung sa bagay. Nga pala, Mara. May gusto sana ako sabihin sa'yo.
Ano yun? Kung ayos lang sa'yo, pwede ba akong umakyat ng ligaw sa'yo? At yun na nga, Papa Dudut, umakyat ng ligaw si Renz at kalaunan ay naging kami rin. Ngayon ay magkasama na kaming nakatira sa isang apartment at nagbabalak na ring bumili ng sarili naming bahay at lupa at magpakasal sa susunod na taon. Grabe, ang laki po ng naging epekto ni Renz sa akin kasi hindi na ako kasing taray tulad ng dati. At dahil nga sa kanya ay natuto akong magpakumbaba, umintindi at maging mas mabait sa mga tao sa paligid ko. Parang kailan lang. Nainis pa ako sa kanya dahil sa walang tigil niyang paggigitara pero sa ngayon siya na ang taong pinakamamahal ko. At hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Totoo nga na hindi mo mahuhulaan ang takbo ng buhay base lamang sa isang pangyayari. Ang kwento namin ni Renz ay patunay na totoo ang tadhana. Kaya sa mga nakikinig at nagbabasa nito ay huwag ninyong isarado ang puso ninyo. Hindi ninyo alam kung bukas o makalawa ay darating na pala ang taong para talaga sa inyo. Dahil minsan, dumarating sila sa paraang hindi mo naman inaasahan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mara. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.